aminin natin, ramdam na ramdam yung pagtaas ng presyo ng mga phones na nire-release ngayong 2026. Yung dating price range kasi ng mga mid-range phone before, nasa 15 to 17,000 pesos na. Ngayon, nasa 20 to 20,000 plus pesos na. And meron din namang mga new mid-range phones na nire-release ngayong taon like last year, pero kitang-kita yung pagka-cut cost nila sa mga specs para maging balance at maging reasonable yung presyo. Para sa akin, yan yung mga naging main reason kung bakit mas pipiliin ko o mas naging magandang piliin itong phone na to kaysa sa mga mid-range phone na nilalabas ngayong taon. At ito lang naman ang Samsung A56. And from 24,000 pesos ang una netong release, nasa kulang 14,000 pesos na lang to ngayon. And kung sawa ka na sa mga Poco, Tecno, Infinix, and Honor phones ngayong 2026 para sa mid-range level segment, ito yung phone na mare-recommend ko sa'yo. Kaya tara, pag-usapan natin. Okay, skip na natin yung unboxing dahil nagawa na naman natin yan sa second channel natin, kaya proceed na agad tayo sa build and design. Kung napanood na ninyo yung first impression video ko dito sa second channel, same pa din naman yung feedback or masasabi ko dito. Masakit pa din sa kamay or masakit talaga sa kamay kapag gamit-gamit natin tong phone na to nang walang case. And guess what? Wala tong kasama na kahit anong included case sa loob ng box dahil power adapter nga wala, kaya for sure wala din yung case nila. Ewan ko kung bakit. Pero yeah, the same ng feedback ko dun sa ating first impression video, ganun pa rin yung masasabi ko ngayon. Lalo na nung nagamit ko ng mas matagal tong phone na to, talagang merong tusok feel yung pinakakanto niya dahil matalas talaga. Pero kahit na ganun, in terms of design, naka-minimalist modern design na din tayo dito. Same na mga phones ngayong 2026 or yung mga premium flagship phones last year hanggang ngayon taon. Pero unlike sa ibang mga mid-range phone na nilabas ngayong taon, except sa Poco X8 Pro, naka-premium build na tayo dito. Meron tong glass front and glass back na protected ng Corning Gorilla Glass Victus Plus and naka-aluminum frame na rin tayo dito. And actually, yung build na yan madalas nating nakikita sa mga flagship phones out there at bihirang-bihirang makita sa mga mid-range level segment. And i-press na nga rin pala natin na meron tong IP67 support, kaya okay na din. Kaya in terms of premiumness, no doubt na nakuha talaga to ng phone na to dito. And for the price, mahirap yan tapatan to be honest dahil kahit na ang Poco X8 Pro na meron ding premium build material nasa 18,000 pesos na unlike dito sa Samsung A56 na nasa kulang 14,000 lang yung presyo. Siguro kung may ayaw man ako dito una, gaya nga ng sabi ko, yung medyo matalas niyang kanto, and pangalawa, yung pagiging glossy finish ng phone na to dahil talagang nag-iipon or umiipon ng fingerprint and also smudges. Anyway, move on na tayo dyan at usapang battery naman tayo. Actually, isa to sa part na nagustuhan ko sa phone na to. Kahit na kasi 5,000 mAh battery capacity lang yung support nito or equipped dito sa phone na to, tumatagal or kayang tumagal ng phone na to ng isang buong araw in normal usage. Mahalin tulad ko yung performance nito sa Poco X8 Pro na merong 6,500 mAh battery capacity. And yung sikreto niyan dahil sa kanyang battery optimization and also dahil na rin sa ganda ng software na meron itong phone na to. Kaya naging energy efficient siya unlike sa iba na malalaki lang talaga yung battery pero hindi ganun kaayos yung optimization na ginawa nila pagdating sa software. And actually, pinatunayan din yan ng nakuha nating test results sa ating PC Mark battery test as you can see. Pero at the end of the day, gusto ko lang linawin na nakadepende pa rin talaga to sa using habit mo. Kung was-was kang gumamit, talagang medyo mabilis talaga tong malobat. Pero kung normal usage lang naman like social media, TikTok, or ano man yung gagawin ninyo at hindi naman kayo masyado lagi napapalaro, yakang-yaka na itong tumagal ng isang buong araw. And sa span din ang paggamit ko dito ng sa loob ng isang linggo kasama ng A56, satisfied ako sa overall performance ng battery neto. Kaya para sa akin, goods na good siya kung ako yung tatanungin. And kung sakali man malobat agad natin tong phone na to, mabilis na lang din naman tong i-charge dahil sa 45 watts fast charging support neto. Kulang-kulang 45 minutes yung overall charging time natin from 0 to 80%. And nga pala, tip lang, off lang ninyo yung charging protection if gusto nyong i-maximize or isagad yung charging speed ng device niyo. Marami kasing mga kapara ko sa atin na hindi nakakaalam na pwede natin itong i-turn off at hindi nila alam kung paano i-maximize yung charging speed nila. Meron kasi mga phone na walang option na piliin yung charging speed kapag nag-charge kayo. Kinakailangan nyo talagang i-turn off yung option na yun para makuha ninyo yung full capability. Anyway, iba pang mga specs and features bago natin pag-usapan yung mga main specs. Unang-una, may NFC support na din tayo dito kaya pwede natin gamitin yung Google Pay if gumagamit ka. Supported na rin nito ang Bluetooth 6.0, naka Wi-Fi 6 support na din. Malakas na din yung 5G connection
version kaya hindi ka mabibitin, and supported rin neto yung eSIM support kaya pwede nating magamit sa mga travels natin. Kaso nga lang, naka USB 2.0 lang, pero ganun pa man, okay ba din to, pero mas okay kung ginawa nilang USB-C 3.0. And also, wala nga din pala tayo ditong IR blaster kaya hindi natin magagamit yung mga appliances natin sa bahay if ever na ito yung gagamitin natin po. Anyway, usapang display naman tayo, which is isa sa pinaka nagustuhan ko sa phone na to. Bale, meron tong 6.7 inch 120Hz 1080p HDR10 Plus Super AMOLED display. Kaya kung usapang panonood ng anime, movies, YouTube, or social medias lang, panalo to, walang magiging problema sa overall display niya. Pasadong pasado para sa akin. Lalo na kung manonood tayo dito ng Netflix or doon natin papanoodin yung mga series sa favorite natin, dahil supported din neto ang wideband L1 and HDR support sa Netflix mismo. Pero in terms of speaker, pasado naman to sa akin, pero medyo kukulangin lang tayo sa reach or sa lakas ng speaker dahil naka-dual speaker nga siya, kaso nga lang yung isa nating speaker nasa mouthpiece area, so yung firing speaker natin is iisa lang. Pero kahit na ganoon, quality pa rin naman, naririnig natin ng tama, walang muffled sound, walang tunog lata, goods to good siya para sa akin. Yun nga lang, medyo mahina, kaya kinakailangan talaga nating i-maximum yung volume, meron tayong pakikinggan or pinapanood. Mas na-enjoy ko or mas na-appreciate ko yung overall display neto sa pag-navigate dito. Since crispy yung display and super responsive din ng screen neto, kung ano yung open kong app, kung ano saan man ako mag-swipe, napaka-responsive, walang delay. And thanks sa 120Hz support neto para dito. And actually, ganun din ka-responsive yung in-display optical fingerprint sensor neto. Rehistro agad kapag natap ng finger natin, hindi na kinakailangan pa ng second na verification. Siguro, kung may kapansin-pansin man dito, for sure napansin nyo na ito kanina pa, which is yung kanyang bottom bezel or chin bezel. Medyo kapansin-pansin talaga dahil medyo malaki unlike sa iba. Pero ganun pa man, maganda pa rin naman siyang tingnan para sa akin. Hindi siya ganun ka-OA unlike sa mga budget phones out there at iilang mga mid-range phone. And kung gagamitin man natin to outdoor, wala din magiging problema dahil meron tong 1900 nits peak of brightness, kaya kahit medyo terik yung araw, visible pa rin yung content, mababasa at mababasa pa rin natin. Now, usapang performance naman tayo. Bale, ginamitan to ng 4nm chip which is the Exynos 1580 chip. And bago tumaas yung kilay mo nung narinig mo yung Exynos chipset, gusto ko lang linawin na yung counterpart ng chipset na to sa Snapdragon chip is ang Snapdragon 7 Gen 3. Actually, solid na mid-range chipset yan. Capable siya sa normal day-to-day task natin and also sa mga games na madalas nating nilalaro dito sa Philippines. Bale, meron tong max clock speed na 2.9 GHz and partnered ng Xclipse 540 GPU na nag-result sa 1.2 million Antutu benchmark score testing sa ating Antutu benchmark score test. And actually, nag-translate din yan pagdating sa gaming dahil okay din yung pinamalas na itong performance kapag dating sa overall performance neto. Bale, naglaro at tinest namin to sa mga madalas nating nilalarong mga games which is Genshin Impact, MOBA games, and CODM. Bale, kapag dating sa Genshin Impact, sinetap namin to sa pinakasagad na settings which is high graphics preset settings and then 60 FPS combo. And pagdating sa performance neto dito, yakang-yakan niyang i-handle yung ating highest graphical preset settings and then 60 FPS combo dito. However, nakakuha lang tayo dito ng 30 to 45 FPS. Kaya medyo kinakailangan nating i-tweak yung settings which is hindi na namin nagawa dito sa ating pagre-record. Pero based sa performance neto nung ginagamit ko siya sa mga nakalipas na araw which is 1 week din yan in overall, yakang-yakan niyang ibigay sa atin yung stable 60 FPS if ibababa natin yung graphics natin sa lowest. Kapag dating naman sa mga MOBA games, sinet din namin to sa pinakasagada settings gada game. And guess what? Nakakuha din tayo dito ng good na performance. Nakakuha tayo ng 90 FPS pagdating sa HOK and MLBB. Bale, maintain yan. Playable na playable and super stable. Hindi na tayo ng problema. Then, 100 to 120 FPS naman kapag dating sa wall drift, which is pinapakita lang dito na talagang optimized na yung wall drift dahil most of the time, yan din yung nakakuha kong FPS sa mga phones na alam kong hindi kayang umabot ng 120. Pero dito sa ating HOK, nakakakuha tayo ng 120 FPS dyan. Then, yung last naman nating sinalang dito is itong ating CODM. Bale, sinet namin to sa high graphics and max FPS. And nakakuha din tayo dito ng good result dahil nakakuha tayo dito ng 60 FPS pagdating sa MP mode. However, nasa 40 to 50 FPS lang yung nakuha natin pagdating sa VR mode. Pero ganoon pa man, goods pa rin naman yung gameplay which is yun yung magmamatter. May mga nag-i-stereotype kasi sa mga Exynos processor which is aaminin ko rin, isa rin ako sa mga tumataas yung kilig kapag narinig
yan. Pero kapag nag-deep dive kasi tayo at ikukumpara natin yan sa gusto nating chip which is a Snapdragon, makikita natin na talagang lumalaban naman talaga ang Exynos and also MediaTek pagdating sa segment na to. Anyway, yun ako nga pala nating temperature ay naglaro ng 37 to 43 degrees Celsius sa 4 na game na to. Now, usapang software naman tayo which is isa sa pinakabentahe ng Samsung A56. Currently, nasa One UI 8.0 tayo and under to ng Android 16. And kung bibilin natin itong Samsung A56 ngayong taon, hindi ka mabibitin at magagamit natin to ng pangmatagalan or long term talaga natin siya magagamit dahil makakuha tayo dito ng 6 major generational software update and 7 years na security patches. So, ibig sabihin, aabot at aabot to bago mag-election. For sure, yeah. Joke lang. I mean, kung bibili kayo ng A56 ngayon, hindi kayo magsisisi dahil matagal nyo talaga siyang magagamit. And kung usapang green line issue naman or kung ano-ano pang mga issue, actually, may mga nakita kong cases na nagkakaroon ng green line ng A56 after update and yung iba naman after nilang mabagsak. Pero based sa unit ko and mostly, konti lang naman yung nakikita ko, mga bilang lang sa daliri ko at matagal na rin naman yung mga feedback na yun. And I think na-fix na rin ni Samsung yung problema na yun sa software update nila. Kaya para sa akin, hindi ako nababother doon. Anyway, usapang camera naman tayo. Bale, pagdating dito, meron tayong main 50 megapixel camera, 12 megapixel ultra wide, and 5 megapixel macro na hindi naman natin kailangan. And then, sumunod naman dyan is yung ating selfie camera na 12 megapixel. And pagdating sa mga photos na nakuha natin dito, actually, okay yung quality na nakuha natin sa kanya in overall. At least, para sa isang mid-range phone. Meron kasi mga part na kapag sinum in natin yung photo, doon natin makikita na medyo hindi talaga ganun ka-okay yung kanyang quality dahil medyo pixelated, which is nakikita na rin naman natin sa ibang mga phones out there kagaya na rin ng Poco X7 Pro or iba pang mga mid-range phone out there. In terms of photo processing or overall colors ng mga photos na nakuha natin dito, para sa akin, naka-natural looking lang at walang masyadong enhancement. Kung meron man, medyo pinapatingkad, dinadagdagan lang nilang ng saturation yung mismong kulay, pero in overall, yun pa rin naman at hindi siya masyadong luto or hindi masyadong timplado yung color kung ako yung tatanungin. Unlike sa mga nakikita ko sa ibang mid-range smartphone out there gaya ng mga Transsion phones and also ng mga Poco phones na na-review ko before. Kasi at the end of the day, sila lagi yung maikukumpara ko dito dahil sila yung madalas ko nagagamit sa mid-range level segment. Kaya lagi ko talaga nakukumpara yung quality. Siguro kung meron man akong pula dito sa Samsung A56, yung imperfection ng kanyang portrait. Although wala din naman ako nakita na kahit anong mid-range phone na merong perfect portrait, unlike sa mga flagship phones na testing ko before. Talagang merong mga part na nahihirapan silang mag-apply ng bokeh and also limited yung zoom natin dito dahil wala tayong telephoto camera, kaya need talaga nating medyo lumapit sa subject natin para makapag-take ng good looking photo. And lagi nyo lang din tatandaan na need pa rin natin talaga umanggulo ng tama para mas makuha natin yung proper detail nung photo or nung subject na kinukuha natin. Kaya pagdating dito, okay naman yung camera niya, regular mid-range, hindi ganun kagandahan like sa iba, sakto lang, lalo na in terms of natural looking tone. Pagdating naman sa video capability nito, kaya nito mag-shoot ng 4K at 30 FPS pagdating sa ating main camera and also selfie camera. And nakagandahan dito dahil nga meron tong OIS, stabilize naman yung ating main camera pagdating dito, pero need pa rin talaga natin mag-double hand kapag mag-handheld sa kanya. Kung isa lang yung gagamitin natin kamay, talagang ma-shaky and also kapag medyo gumagalaw. So siguro kung gagamitin natin to sa mga school projects niyo, gamit kayo ng phone gimbal para mas stabilize. Pagdating naman sa kanyang selfie camera, okay na rin naman yung ating 4K at 30 FPS video resolution. However, meron tayong makukuhang compression dito once na gagamitin natin sa mga video call and also sa mga Zoom meetings natin and everything. Pero mas okay yun dahil naka 4K na tayo, so less lang yung compression na mangyayari. Unlike sa mga naka 10 resolution video pa din. And now, usapang final verdict naman. Gaya ng sabi ko, yung presyo nito is kulang 14,000 pesos, which is 13,700 plus to be exact. And nga pala, pwede nyo ito makuha sa ganyang presyo if gagamitin nyo yung link dyan sa description down below. Ito po yung tutorial ng paggamit para sa mga hindi nakakaalam. Turn off nyo lang po yung gadget protection and then i-apply nyo lang yung voucher code natin and make sure na naka-apply yan dahil kung hindi nyo makukuha siya sa gantong presyo. Marami kasi mga nagsabi sa ilang comment section natin na mali naman yung presyo, misleading etc. na hindi nila ginagawa yung method to kaya nagkakamali sila ng pricing. So para maging malinaw sa iba, lalo na sa mga hindi ganong katekin natin mga kapare ko dyan, follow nyo lang po yung tutorial and also provided nga rin pala yung step-by-step guide nyan dyan sa description down below para aware kayo. And yan yung mga main reason kung bakit
Bakit? Para sa akin, mas pipiliin ko tong device na to unlike sa ibang mga new phones na na-release sa mid-range level segment ngayong 2026. Dahil una, for the price at sa overall balance sa specs ng phone na to, kitang-kita natin na kung value lang yung usapan, nandun talaga itong Samsung A56. Oo, mas maganda dito ang ating Poco X8 Pro. Kitang-kita naman natin yung lamang lalo na sa gaming performance. However, yung kulang sa kanya which is the software part nasagot ng A56. Isama pa natin yung presyo at iba pang mga specification nito. And kung usapang gaming, pumapalag din naman itong ating A56. So para sa akin, kaya pa rin naman niya. Yun nga lang, kinakailangan lang natin mag-adjust ng graphic settings if maglalaro tayo ng mga titles or mga AAA games. Pero kung mga common game lang and priority ninyo yung magandang software, okay na camera, magandang battery, at least optimization part, ito talaga yung phone na masasuggest ko sa inyo. Pero kung ayaw nyo ng isang balance phone, pwede nyo i-check itong dalawang phone na to. Same na solid and same na mas maganda at almost kapresyo ng device na to. Anyway, yun lang. Kita-kita ulit sa susunod na video. By the way, link in the description para sa product.